Ika-10 ng Nobyembre ang bisperas ng pista sa bayan ng San Diego. Nang araw na iyon, ang durungawan ng bawat tahanay napapalamutian ng mga bagting na kayong may iba't ibang kulay. Ang pagsambulat ng kwitis sa papawiri naghahatid ng kaaliwan at kagalakan, at ang tugtugin ng banda ng musiko'y nagbabadya ng maghapong kasiyahan. Ang masayang lansangan ng San Diego ay tinayuan ng singkaban o arkong kawayan. Nag-aayos sila sa paligid ng patio ng simbahan ng isang malaking tolda na tinutukuran ng kawayan na pagdarausan ng prosesyon. Nagtayo rin sila ng malaking entablado sa liwasan ng bayan na pagpapalabasan ng komedya ng tundo. Ang kampana ay madalas tupikalin at kasunod nito ang pumapailanlang na kwitis sa papawirin. Masayang sinalubong ng mga bata ang 5 banda ng musiko at 3 orkestra nang pumasok sa bayan. Kasunod na dumating ang mga kalesa, karumata at mga karwaheng sakay ang mga makikipamista, mga kamag-anak, kaibigan at mga di kilalang tao. Dumating din ang mga kilalang tahur. Nangunguna rito si Kapitan Tiago na siyang magbabangka, si Kapitan Joaquin na may dalang 18,000 piso at ang Chino na si Carlos na may puhunang 10,000 kanyang ilalagay sa liampo. Ang Alperes ay may 50 piso na gugugulin gabi-gabi. Si Padre Damaso ang napiling magsermon sa umaga at ang bangkero naman sa gabi. Sa isang dakong malapit sa bahay ni Ibarra, abalang-abala ang mga manggagawa sa pagyari ng katangang sementong pagtatayuan ng bahay-paaralan. Pinagmamadali ni Nyor Juan ang mga manggagawa. Paulit-ulit siyang nagbabalita sa mga taong lumalapit. Nababatid ba ninyo ang aming itatayo? Ito isang malaking paaralan. Para sa mga batang lalaki, ang isang panig at ang ikalaway para sa mga babae. Magiging kauri ito ng mga makabagong paaralan sa Alemanya. Nagandog ng tulong kay Ibarra ang lahat ng may kaya. Hiniling ng kurang siya ang gawing padrino at siya rin ang magbabasbas sa paglalagay ng unang bato sa huling araw ng pista. Tila napapawi ng lubusan sa isipan ni Ibarra ang mga nakatatakot na mga palagay ni Mang Tasyo at ang mga ito'y kanyang nasabi sa matanda, ngunit tinugon siya nito ng hango sa aral ni Balagtas. Kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha't may pakitang giliw, lalong pag-ingat at kaaway na lihim. Ang mga kahon ng pagkain, alak at iba pang inuming mula sa Europa ay ilang araw nang dumating sa bahay ni Kapitan Tiago. Kasama nitong dumating ang mga malalaking salamin, mga kwadro at isang piano para kay Maria Clara. May pasalubong din siyang relikaryong gintong may mga brilyante at esmeralda sa loob ng hiyas. Kalugod-lugod ang pagkikita ni Ibarra at Kapitan Tiago. Dumating ang mga kaibigan ni Maria Clara. Inanyayahan siyang mamasyal at kaagad pinayagan naman ng ama. Inanyayahan ni Kapitan Tiago si Ibarra na doon na maghapunan at tuloy magkaunawaan sila ni Padre Damaso, ngunit nagdahilan si Ibarra na may panauhin siyang darating. Naparaan sila sa panulukan ng liwasang bayan at nakita nila ang isang bulag na lalaking umaawit sa saliw ng kanyang gitara. Pagkaawit ay inilalapag at nilalayuan nito ang kanyang bakol. Nagtanong si Maria Clara kung sino ang taong yaon. Sinabi ni Iday na ang taong iyon ay isang ketonging iniiwasan ng mga tao upang huwag mahawa. Naawa si Maria Clara. Mabilis na lumapit at inihulog sa bakol ng kitongin ang agnos na kahahandog lamang sa kanya ng kanyang ama. Bakit may binigay yon? Wala akong maibigay na iba. Hindi niya magagamit iyon. Hindi tatanggapin ng kahit sino sapagkat siya'y pinangingidagan. Lumapit ang ketongin sa bakol. Kinuha ang agnos at hinagkan ito. Pagkatapos ay hinagkan naman ang mga bakas ng yapak ni Maria Clara. Nang mga oras na iyon ay lumapit si Sisa at pinanganan sa bisig ang ketongin. Tayo'y manalangin. Araw ng mga patay ngayon. Nakikita mo ba yung mga ilaw sa kampanaryo? Naroon sina Basilio at Crispin. Ngunit di ko dinadalaw. Si Crispin? Dahil siya may sakit ang kura. Mawawala ang maraming onsang ginto. Binitiwan ni Sisa ang ketongin at umalis na umaawit. Ano na bang nagawa mo ukol sa babaeng iyon? Wala pa, ngunit nangako ang kurang ako'y tutulungan. Ngunit pinag-iingat ako dahil sa tila may kinalaman ng Gwardiya Sibil sa bagay nito. Makaraan ang ilang sandali, nakita nilang ang baliw ay kinaladkad ng Gwardiya Sibil. Mabilis na dinampot ng ketongin ang kanyang bakol at umalis. Nagyaya nang umuwi si Maria Clara dahil nawala na ang kanyang kasayahan. May mga tao rin palang kulang palad. Isang malaganap na pahayagan sa Maynila ang naglathala tungkol sa pista ng San Diego.
Ganito ang pinakahalaw na balita sa pahayagan. Walang makatutulad sa karangalan ng pista ng San Diego na pinamamahalaan ng mga paring Fransiskano. Nakaragdag pa ang pagdalo ni na Padre Hernando de la Sibila ng mga mayayamang Kastilang naninirahan sa lalawigan at ang mga kilala at litaw ng mga kaginoohan sa Maynila. Itinayo sa liwasan ng bayan ang isang malaking entablado at nagpalabas ng dulang ginampanan ng mga Kastilang artista. Ang mga praile at mga Kastilang nasa kumbento ay hinandugan ng Hermana Mayor ng isang masaganang hapunan. Nang matapos ito, si Kapitan Tiago naman ang naghandog ng pagkain at pampalamig. Kabilang sa kanyang mga panauhin sina Padre Bernardo Salvi, Padre Damaso Verdolagas, Padre Sibila, ang banal na kura sa Tanawan at mga kilalang Kastila. Napakaringal ng handa, sagana sa alak na kaugalian ng bantog na masalapi. Nagkapalat din kaming umanga sa napakaganda at mayamang anak na may angking talino sa sining ng musika at mahusay sa pagtugtog ng piano. Tinugtog niya ang musikang Aleman at Italiano. Nakapanghihinayang ang dakilang binibini sapagkat hindi nalalaman ng lipunan ang angking talino niya sa pagtugtog. Nagsipanood din ang mga Kastila at ilustrado ng dula at hinangaan nila ang mga bantog na artistang sina Ratia, Carvajal at Fernandez. Ngunit ang mga marunong lamang ng Kastila ang nakaunawa. Ang mga Indio, lalo na ang kapitan na hindi nakauunawa ng Kastila, ay nasiyahan na lang sa komedyang Tagalog. Kinabukasan, ng 11 ng umaga ay sinimulan ang prosesyon ng Birhen de la Paz. Iniligid sa simbahan ng prosesyon, kasama rito ang karong pilak ni na Santo Domingo, San Diego at Birhen de la Paz. Sinimulan ang misa kantada nang matapos ang prosesyon sa saliw ng orkestra at awit ng mga artista. Ang nagsermon ay si Padre Manuel Martin, isang Agustinong mahusay manalita. Kapansin-pansin ang hindi pagdalo ng tanyag na binatang si Ginoong Ibarra na alam ng lahat na mangunguna bukas sa pagbasbas sa unang batong bahay paaralan na kanyang ipinatayo. Sa buong maghapoy hindi namataan si Ginoong Ibarra dahil daw may kaunting karamdaman. Bukang bibig ng mga tao ang kanyang pangalan at may kasama pang papuri na tiyak na ipagmamalaki ng mga tunay na Kastila na hindi maaaring ipagkaila kahit na ang ating dugo ay maging magkahalo. Dumating kinahapunan ang alkalde ng lalawigan. Naanyayahan siya upang maging panauhin sa paglalagay ng unang bato ng bahay paaralan. Magkakaroon ng maringal na prosesyon sa gabi. Nakabibingi ang mga putok ng bomba. Antok na ako. Si Luis Chiquito ay tumanggap ng sulat sa kanyang kaibigang si Martina Ristorenas. Inaanyayahan siyang makipamista sa San Diego upang makaharap ang mga batikang tahur. Kabilang dito sina Kapitan Tiago, Kapitan Joaquin, Kabesang Manuel, Padre Damaso at ang konsul. Minamahal kong Choy, parito ka agad. Masaya ang pista. Hamakin mong sayad na si Kapitan Joaquin. Makaiko siyang nadoblado ni Kapitan Tiago at lahat ay pinto kaya nanliit na lalo si Kabesang Manuel, ang may-ari ng bahay. Sa galit ni Padre Damaso na minsan ay di pa tumatama, binasag sa isang suntok ang isang lampara na ipatalo na ng konsul sa sabong at pagbangka ang tinalo sa atin sa Binyang at sa Del Pilar sa Santa Cruz. Hinihintay naming dalhin ni Kapitan Tiago ang kanyang magiging manugang na tagapagmana ni Don Rafael. Pero parang ugali ng ama, di man nagpakita, parang di pakikinabangan kailanman. Ang sinong si Carlos ay nanalo ng malaki sa liampo. Palagay ko'y may anting-anting. Palaging dumaraing na masakit ang ulo kaya may tali. Pag ang bumbong ng liampo ay bumabagal ng galaw, yumuyo ko siyang halos madikit sa bumbong na inaaninaw ng maigi. Dala na ako, may alam akong ganito rin. Paalam, Choy, mabuti naman ang manok ko. Ang aking asawa ay nawiwili sa masayang paglilibang. Ang iyong kaibigan, Martin Aristorenas. Tumanggap din si Ibarra ng liham na dinala ni Andeng. Crisostomo, ilang araw nang hindi tayo nagkikita. Ikaw raw ay may sakit kaya ipinagdarasal kita at ipinagtulos ng 2 kandila. Kahit na sinabi ni Itay na hindi ka naman malubha. Kagabi, pinilit nila akong tumugtog at sumayaw kaya ako'y nayamot. May mga ganyan palang tao. Kung hindi lang ako kinwentuhan ni Padre Damaso ay talagang iiwanan ko sila. Ipaabot mo sa akin ang iyong kalagayan at ipadadalaw kita kay Itay. Ipaubaya mo na kay Andeng ang paglalaga ng iyong tsaa. Mahusay siya kaysa iyong mga katulong. Maria Clara. Habol, pag hindi ka pumarito bukas, hindi ako dadalo sa seremonya. Paalam. Maagang pumasok sa mga lansangan ang mga musiko. Kapistahan ang araw na ito, kaya inaasahang lalong mag-iibayo ang kasayahan. Inilabas ng mga mamamayan ang pinakasapin ng kanilang baul at ginamit ang kanilang mga alahas. Ang mga tahur at mga kilalang manunugal ay nangagsuot ng magagandang kamisa chino. Naging kapansin-pansin ng araw na iyon si Piloso Potasio. Siya lamang ang hindi nagpalit ng kasuotan. Mukhang higit kayong malungkot ngayon. Ayaw ba ninyong tayo'y magsaya paminsan-minsan? Yamang tayo'y maraming dapat itangis. Tama, ngunit magagawa ang pagsasaya hindi sa paggawa ng mga kabaliwan. Kayo po'y napakarangya.
Nagpapakalasing kayong kay Raming mahihirap na nangangailangan ng salapi. Papaano ninyo mapipigil ang karaingan ng mga mahihirap? Alam ninyong ako'y kaisa sa inyong mga paniniwala, ngunit may ilalaban ba ako sa Kapitan at Sakura? Kung gayon ay magbitiw kayo sa inyong tungkulin. Magbitiw, tama, kung ang katungkulang ito ay isang karangalan sana at di isang pasanin. Di magkamayaw ang maraming tao sa harap ng simbahan. Sa harapan ng simbahan ay may isang nakatigil na banda ng musiko. Ang isa'y naghahatid sa mga punong bayan, samantalang ang isa ay lumilibot sa buong kabayanan. 7:30 nang simulan ang prosesyon. Ito'y idinaan sa ilalim ng tolda at inilawan ng matatandang dalagang kasapi sa kapatiran ni San Francisco. Natatangi ang karo ni San Diego de Alcala na sinusundan ng kay San Francisco at ang Birhen de la Paz. Ang ikinaiiba lamang ng prosesyong ito ay si Padre Salvi ang nasa lilim ng palyo sa halip na si Padre Sibila. Tumigil ang karong sinusundan ng palyo nang matapat sa bahay ni Kapitan Tiago. Nakadungaw sa bintana ang alkalde, si Kapitan Tiago, si Maria Clara, si Ibarra at ilan pang Kastila. Walang anumang tiningnan sila ni Padre Salvi. Punong-puno ng tao ang simbahan. Nagtutulakan ang bawat isa at sumisiksik upang makalapit sa agwa bendita. Napakainit sa loob ng simbahan. Hindi ka halos makahinga sa masangsang na amoy mula sa katawan ng mga taong pinapawisan. Kailangang marinig nila ang sermon sapagkat 250 piso ang ibabayad ng bayan doon. 250 piso para sa sermon? Talagang ang napakayaman ninyo. Ikatlong bahagi na iyon ang ibabayad sa komedya para sa 3 gabi. Ang sermong ito ay walang kinalaman sa komedya. 1,000 man ang singili ibabayad din namin sapagkat ang kaluluwa ng nakikinig sa sermon ay tutuloy sa langit at ang sa mga nanonood sa komedya ay sa impyerno. Nasa isang sulok si Ibarra samantalang si Maria Clara ay nasa isang reserbadong upuang malapit sa altar mayor. Nakaupo si Kapitan Tiago sa hanay ng mga makapangyarihan. Dumating ang alkaldeng kaalakbay ang buo niyang kagawad sa simbahan. Ang alkalde ay nakagala, may banda ni Carlos III at nakasabit ang 5 medalyang pangkarangalan. Nagsimula ang misa. Tumayo ang lahat ng marinig ang kuliling ng kampanilya at awit ng koro. Dumating din ang pinakahihintay ng lahat, ang sermon ni Padre Damaso. Pumasok si Padre Damaso na kasunod ang isang fraileng may hawak na kwaderno. Nang nasa pulpito na siya, inilibot niya ang kanyang paningin. Isang kindat ang iniukol niya kay Ibarra. Isang palibak na tingin naman ang iniukol niya kay Padre Martin na nagsermon kahapon. Pagkatapos makapagmasid ni Padre Damaso, binalingan niya ang praile at pinabuksan ang kwaderno.